Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Mga Kabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan na po natin. Ito pong pinalabas noong nakarang araw, di po ba? Putok na po. Akala mo makatotohanan yung pinagsasubmit na po ng mga courtesy recognition nila, mga tambay, di po ba? Para daw po yung mga gabinete na hindi raw po nagtatrabaho ng maayos ay kailangan daw pong mapalitan yata, mga tambay. Kaya po pinagsubmit po sila ng kanilang mga courtesy resignation agad. Pero dito naman po sa balita, talagang para scripted lang naman yan di po ba? Di umano. Ngayon po, yung mga gabinete ay meron naman pong nanatili. Siyempre, hindi naman pwede masibak agad-agad yan. May mga paborito siyempre, di po ba? Pero may mga natanggal naman po, di umano. Pakinggan po natin ang balita. Dito sa para po tayong nilalaro lang yata ng gobyerno. Ang totoong problema ng bansa ay nasa puno. Yung pinakapuno po. Pagka mahina ang puno, sabay-sabay pong mahihina lahat yan. At sabay-sabay pong magnanakaw di umano yan. Pag mahina ang puno, di umano. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Matapos ang utos sa courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga naligtas sa tinatawag na eviction sa administrasyon. Kasabay niyan, mayroon ding mga tinanggal na mismo ng Pangulo sa kani-kanilang pwesto. At nasa linya ng telepono si Maricel Halili para sa update. Maricel, sino-sino ba yung mga tinanggal sa pwesto? Ruth, gaya nga nang nasabi mo, isang araw matapos pagsumitihin ang courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng gabinete, may nasampulan agad ang Malacanang. Tinanggal na sa pwesto si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga dahil underperforming daw ito at mayroong perception na madalas siyang bumiyahe. Kaya sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pahinga muna ito pero pwede pa rin siyang italaga sa ibang posisyon. Papalitan si Loizaga ni Energy Secretary Popo Lotilla habang si Energy Undersecretary Sharon Garimuna ang magiging officer in charge ng Department of Energy. Mula naman sa Department of Foreign Affairs ay ibabalik si Secretary Enrique Manalo bilang permanent representative ng United Nations simula sa August 1 ng taong ito. Papalitan niya si Antonio Manuel Lagdameo na magre-retire na sa July 31. Importante raw na si Manalo ang ipalit kay Lagdameo dahil nangangampanya ang Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Ang papalit kay Manalo bilang DFA Secretary simula sa July 31 ay si Foreign Affairs Undersecretary Tess Lazaro. Habang si Secretary Jose Rizalino Acuzar naman ng Department of Human Settlements and Urban Development gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development na may ranggong Secretary. Ipapalit sa kanya si Engineer Jose Aliling. Sabi ni E.S. Bersamin, hindi naman underperforming si Acuzar pero masyadong mataas ang inilatag niyang standard sa sarili niya. Nag-set kasi ito ng 1 milyong pabahay kada taon pero hindi nagawa. Ruth? Maricel, ang susunod ko naman tanong, sino-sino yung mga miyembro ng gabinete na nagpasa ng resignation at pinanatili ni Pangulong Marcos sa pwesto? Ruth, isa nga sa mga pinanatili ni PBBM sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang kanyang buong economic team. Kabilang narito sina Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Raul Recto, DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amina Pangandaman, at si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel. Mga tambay. Expected na po yan. Expected na po yan. Hindi naman po yan ang problema ng bansa, mga tambay. Ang problema po ng bansa ay ang, ano ba problema ng bansa? Laganap na korupsyon. Yan po ang dapat tinututukan. Korupsyon. Grabe po ang korupsyon sa ating bansa. Ngayon, nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas, grabe. Napakarami pong issue ng korupsyon na hindi po tinututukan ng pamahalaan. Bakit po kaya? Dahil sila rin po yata ang sangkot dito sa korupsyon. Napakarami na pong pinaputok na issue ng korupsyon. Di po ba? Pati nga ang kapatid ng presidente. Di ba? May mga pinaputok din korupsyon, lalo ang flood control.
Di po ba? Ang Vice President, napakaraming issue ng pinaputok ng korupsyon, walang investigasyon. Ang Senado at Kamara. Yan po ang dapat tutukan. At ano pa? Ang dapat tutukan? Kahirapan. Programa. Yan po ang problema ng bayan. Hindi po yung sinasabi nyo, balasaan. Walang epekto sa Pilipino yan. Yung mga balasaan na yan, yung mga tatanggalin, courtesy resignation, walang silbi sa Pilipino yan. Ang silbi sa Pilipino, yung programa, malutas ang problema ng bansa sa kahirapan, kawalan ng trabaho, napakamahal na ng bilihin. Dadalhin nyo na kami sa programa sa Kadiwa, 20 pesos sa Kadiwa. At programa na puro ayuda. At dadalhin nyo kami sa issue ng isang damukal na korupsyon na walang investigasyon, hindi nyo tinututukan. Di po ba? Yan ang problema, yan ang ugat ng problema ng bansa. Number 1, korupsyon. Pamumulitika. Walang tutok. Walang pangil, walang ngipin ng gobyerno rito. Bakit? Dahil kayo ba lahat ang magnanakaw riyan? Nagtatanong na si Kamanong. Kaya wala kayong tinututukan sa korupsyon dahil kayo lahat ay magnanakaw. Di umano. Nagtatanong lang si Kamanong kung magnanakaw kayong lahat dyan. Hindi kaya. Hindi namin problema 'yan. Hindi namin issue 'yan. At 'yan, walang pakialam kami riyan. Kahit magbalasaan kayo magbalasaan diyan. Ang problema ng bansa, ikaw mismo, Mr. President. Ikaw ang malaking problema ng bansa. Bakit? May issue ka ng pulburon eh. Di po ba? May issue kayo ng pulburon, ayaw nyo magpa-drug test, di umano. Bakit? Nakita nyo po, napakarami nyo pong issue. Pulburon. Ang laki ng issue. Yung pagpirma nyo sa GAA, ang laking issue niyan. Pinirmahan nyo mga blanco na singitan ng 241 billion. Malaking problema yan. Yung paglipat ng pera sa PhilHealth, malaking problema yan. Di po ba, Mr. President? At yung mga proyekto nyo po, katulad ng flood control, ang laking pera po ang nauubos dyan. Ang laking problema niyan. Nasaan yan? At yung ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte, ang laki ng problema nyo dyan. Ang dami pong nilabag na batas dyan. At mismong kapatid nyo nag-imbestiga sa Senado, ang lumalabas, kidnapping. Kayo ang malaking problema ng bansa. Di umano, Mr. President. Di po ba? Wala po kayong nagawa sa mga sinasabi nyong pangako. Di po ba? Kayo po ang may malaking problema. Dahil kayo po ang sinusunod niyan, mga sekretary na yan, mga appointed nyo, mga appointee nyo. Di po ba? Katulad niya, no? Pabahay, 1 milyon. Kung tinutukan nyo yan, nilagyan nyo ng maraming pondo yan, nagawa yan. Kaya namang gawin yan. Basta walang korupsyon. Di po ba? Kayang gawin. Wala lang korupsyon. Kaya lang saan napupunta ang pera ng bayan? Di po ba? Sa korupsyon, di umano. Lalong-lalo sa institusyon, hindi nyo pinaimbestigahan. Ang grabing korupsyon, yung pinaputok ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang kumukontrol ng pera ng Pilipinas, pera ng taong bayan. 2 tao lang. Ang Senado at Kongreso. Wala kayong investigasyon dyan? Yan ang ugat. Yan ang ugat ng kahirapan. Korupsyon. Hindi yung balasaan. Walang silbi sa Pilipino yung balasaan na yan. Ano silbi niyan? Makapagpapababa ba ng bilihin yan? Makapagpapawala ba ng mga magnanakaw sa gobyerno yan? Yang balasaan na yan, mawawala ba ang pagnanakaw riyan? Di ba hindi? Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Ang ugat ng problema ng bansa, ang ugat ng kahirapan, korupsyon. Nasaan na? Tinanggal nyo nga eh. Di ba? Dati meron tayong ahensya na lumalaban sa korupsyon. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron tayong nag-iimbestiga na lumalaban sa korupsyon. Ngayon wala. Tinanggal nyo.
Bakit? Bakit nyo tinanggal? Para malayang-malayang makapagnakaw? Di umano ang lahat ng nasa gobyerno ngayon, lalo matataas ang posisyon? Di kaya? Mga kababayan, nakita nyo po, para lang ginagawang bobot tanga mga Pilipino. Kunwari, bala saan? Courtesy resignation. Pero sila-sila rin. Sila-sila rin. Di po ba? Ipapalit lang. Di ba? Yung posisyon. Grabe. Yung iba na natili. Wala rin silbi yan. Kung talagang gusto nyong balasain yan, mas mainam po, mas magugustuhan ng mga Pilipino, una na kayong mabalasa. Di po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Mas mainam po at gaganda pa ang sitwasyon ng bansa pagka po nag-step down na po kayo, Mr. President. Baka po gumanda pa at makarecover ang bansa sa pagkakalugmok ayon sa Vice President na nasa basurahan na ang ating bansa. Di po ba? Mag-step down na kayo. Sinisisi nyo sa mga appointee nyo, sa mga sekretary nyo, ang kapalpakan ng gobyerno. Kayo ang commander-in-chief. Di po ba lahat ng kapalpakan nila, sa inyo yan. Dahil sa inyo sumusunod yan. Pagka palpak ang ginagawa ng mga sekretary nyo, sa inyo ang impact niyan. Kayo ang palpak. Di po ba? Kaya nakakalungkot po. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na ni dating Pangulong Duterte na weak. Weak. Mahinang presidente. Mahina. Ganyan din po ang sinasabi ng Vice President. Hindi marunong maging presidente o hindi marunong magpaka-presidente ang nakaupo raw ngayon ayon sa Vice President. Hindi marunong maging presidente. Dadaanin tayo sa mga balasaan? Mag-resign na kayo? Mag-submit na kayo? Matindi. Mag-resign. Pero makita mo, sila-sila rin magkakasama. Grabe. Walang mga investigasyon. Yan ang ugat ng kahirapan natin. Isang damukal na pera ang nawawala sa atin taon-taon. At isang damukal na pera ang naidadagdag sa ating utang taon-taon. Dahil sa ugat ng korupsyon. Di po ba? Yan ang dapat lutasin. Hindi yung mga pagsibak-sibak. Imbestigahan lahat ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kauna-unahan na po yata kayo, di umano, Mr. President, na napakaraming iimbestigahan sa inyo. Hindi kaya? Pati po ang ginto sa Central Bank. Napakaraming iimbestigahan sa binagoong ang Pilipinas, mga kababayan. Sa totoo lang, napakaraming issue na korupsyon. Di ba? Ginto. Yung Maharlika Investment Fund. Di ba? Yung flood control. PDIC. SSS, GSIS, yung PhilHealth, yung 2025 National Budget, yung GAA, na ginawa nila yata ng himala sa bicameral Conference Committee Report. Di po ba? At napakarami pa, pati nga loto, may issue tayo sa loto. Di po ba? Pati airport, may problema tayo sa airport. Di po ba? Napakaraming ugat. Ugat ng korupsyon. Issue. Walang investigasyon. Kaya hindi aasenso ang ating bansa. Hindi. Never maging progresibo. Hindi magiging progresibo ang ating bansa pagka ganito ang pagpapatakbo ng gobyerno. Napakaraming issue na korupsyon. Walang investigasyon. Walang napapanagot. Lahat malilinis. Nagtatakipan. Magkakasabwat. Di umano. Takipan ng takipan. Ano gagawin pagtakip? Dadalin sa issue ng mga Duterte. Dahil sinamahan nilang pamumulitika. Korupsyon at politika. Habang nangungurap sila di umano, gagawin naman nila yung issue sa mga Duterte para doon ma-focus. Doon nila ipopokus. Habang itong korupsyon ay tuloy-tuloy, walang patid. Babanatan ng mga Duterte para doon mapunta ang taong bayan. Di ba? Doon mapunta ang issue.
mailayo dito sa ugat ng korupsyon. Di po ba? Hindi nyo ba napapansin? Dire-diretso ang pangungurap, di umano nila. Pero lagi nilang dinadala sa mga Duterte ang issue. Nandyan yung mga kaalyado, kasama pa mga vlogger. Di po ba? Diyan po, basta. May issue sila sa pulburon, babanatan dito sa mga Duterte. Yung huli, yung pinakamatindi nilang ginawa sa mga Duterte, ipatapon sa ICC, sa The Hague, sa Netherlands. Di po ba? Grabe, no? Yung ugat sa kanila sa kanila lahat nagmula. Mula nung umupo sila hanggang ngayon, 3 taon na mahigit. Dire-diretso. Hindi nawawala ng issue ng korupsyon ng gobyerno. Pero walang nag-iimbestiga kahit ang Senado at Kamara. Wala. Nada. Pero pagdating sa mga Duterte, gising na gising sila sa investigasyon. Ngayon, lalo kay Vice President. Diyan ka magtataka. Kaya ginagago lang po ang mga Pilipino. Ginagago lang po tayo. Papuputukin na kailangan ng mag-submit ng courtesy resignation lahat ng mga gabinete. Katarantaduhan yan. Scripted. Wala naman maitutulong sa bansa yan. Ano maitutulong yan? Hindi mo naman pinaimbestigahan yan. Yung mga ginawa niya na sinasabi na isang damukal na pera ng taong bayan ang issue ng korupsyon, pinaimbestigahan mo ba lahat yung mga sekretary na yan? Kung sila'y nagnanakaw o hindi? Wala. Wala lang. Mag-resign ka lang. Pero yung issue ng korupsyon at kahirapan, nandiyan pa rin. Tayo pa rin ang may dala-dala. Tayo pa rin ang may pasan-pasan ng kahirapan. Kay mamahal na bilihin. Kay mamahal na bayarin. Tayo ang may pasan-pasan. Pero sila, nagtatamasa sa pera ng bayan yata. Dahil puro kurap ang nakikita po. Yata sa kanila. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya ito, walang silbi ito eh. Walang kasilbi-silbi yan. Yung courtesy resignation na yan, yung mga pag-resign, mga balasa-balasan, walang silbi yan. Walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta yan. Magkakaroon lang po ng kwenta sa atin yan kung yan po ay makukulong. Kung makukulong sila at maibabalik ang mga ninakaw nila, di umano. Yan, may kwenta po yan sa mga Pilipino. Pero kung babalasain mo lang sila na parang walang nangyari, isang damukal na issue ng korupsyon, pinag-uubra mo, walang investigasyon, walang nananagot. Ano, silbi niya sa bayan? Wala. Ang silbi niya sa bayan, magbabayad kami ng isang damukal na utang dahil sa mga ninanakaw, di umano, ng mga korap na politiko. Korap na mga naitatalagang sekretary po yata. Di umano, mga tama yan. Yan ang inibibigay po sa ating tulong. Daanin tayo at ibaon tayo sa utang. At yung inuutang naman, hindi natin alam kung kani-kaninong bulsa naman napupunta. Kung kani-kaninong vault o kani-kaninong bank account napupunta. Mga kabayan, kanino kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya wala pong silbi yan. Walang tulong yan. Kahit araw-arawin ibalita ng mainstream media yan. Balasaan na yan. Magpalit. Ganito, ganon. Walang silbi yan. Mahirap pa rin tayo. Mahal pa rin ang bilihin. Wala pa rin tayong trabahong makita. Napakamahal pa rin natin bayarin. Yun po ang realidad. Walang silbi yan. Ang may silbi lang natin makikita pagka nag-retired na o nag-resign na. Mag-resign na yung commander-in-chief yan. Magkakaroon po ng silbi sila sa atin, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po, mga kabayan. Pasensya na po. Medyo nagtaas lang po ng boses sa inyong lingkod kasi wala naman po talagang silbi. Pinalalaki lang po nila yung issue na yan. Wala naman pong pakinabang yan sa ating bansa at walang pakinabang sa ating kahirapan yan. Yung ginagawa po nila, puro issue ng ganyan, palitan, balasaan, walang silbi yan. Hindi makapagpapababa ng bilihin yan, mga kabayan. Lalaki lang ang korupsyon nila dyan, di umano. Hindi ang bilihin ay bumaba. Thank you po sa mga naagusto po ng ating tambayang mga kabayan. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Lalo po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat.
Maraming salamat po. At shoutout din po at thank you po sa mga biyayang pinagkakalob po ninyo. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, tama, naibanggit na po natin yan. Si Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. At ingat-ingat po, maingatan nawa po kayong lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga gusto ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At isama po natin sa ating dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Maingatan nawa po sila, mga kabayan. At tayo rin po, doble ingat po mga tambay. Napakahirap na po ng buhay natin, kahirapan, nagtataas ang bilihin, lagana pa mga adiktus, lagana pa ang pulburon, at nandiyan pa ang problema sa mga kaliwa, at nandiyan pa mga kriminal, mga holdupper, at kung ano-ano pa, may mga kidnapper pa dyan, mga tambay. Ingat-ingat po tayo, at lalo-lalo ang ating mga kabataan, na sana'y mailayo po natin sa bisyong pulburon. At syempre po, sa mga kalaban po ng gobyerno at kalaban din natin makakaliwa, sana'y hindi po masama ang ating mga anak sa mga makakaliwa. Ingatan po natin at bantayan. Thank you po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.